Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre may bago na naman tayong pasabog para po sa mga taong bumabatikos ngayon kay Mr. Destiny na Mr. Paasa pa rin po raw tayo. Sabi ko nga po sa inyo, pansinin nyo yung mga post at komento. Di po ba? Sa video po na pinakita ko po sa inyo, talakayin po muna natin yan. Ano nga po ba ang ginagawa ni Catherine? At napakasaya niya na habang pinanonood, nagpe-perform si Daniel Padilla. Hindi po ba doon pa lang may mali na eh? Doon pa lang makikita nyo na talagang may something na. Hindi po ba? Hindi ko pinopromote yan para manumbalik yung mga Katnel para po sa kanila. Yan ako, Mr. Destiny, binayaran ka ng mga Katnel para i-promote mo yan. Pinapakita ko lang po yan para po sa mga Katden fans na dating galit na galit po kay Mr. Destiny. Sinasabi po kasi nila na malabo na nga po raw magkabalikan sina Daniel Padilla at si Catherine. Na wala naman pong kumbaga komento o wala naman po akong sinasabing ganon. Di po ba? Ngayon pinapakita ko na at pinararamdam ko na yung mga ina-update natin 101% legit siya. Di po ba? Kumbaga alam natin na taktika lang po talaga yan ng ABS-CBN. Lalabas at lalabas din po yung katotohanan at malalaman din po nila. Di po ba? Kaya lang syempre pag nanggaling po kay Mr. Destiny yung balita, masakit. Lalo na nga po sa mga Katden fans. Kasi isa po tayo sa binatikos, isa po tayo sa sinabihan na mag-move on na, tanggapin na yung katotohanan, di po ba? Wala naman pong problema. Gaya nga po ng pinapaliwanag ko ngayon. Nasaan nga po ba si Maine Paul Quezon? Bakit wala man lang post siya sa kanyang social media account? At ganun din naman po si Alden. Ito yung pinapaliwanag ko madalas na nagkakataon lang daw po mga kaaldab. Ba't ganun? Kapag nagpo-post si Alden Richards, may post din po o may ganti si Mengay. Gaya po ng Bibo. Nag-post si May ng video. Nag-post din po si Alden Richards. Tapos yung pangalawa pa yung bench. Nag-post si Mengay sa bench. Nag-post din si Alden Richards sa bench. Doon pa lang may mali na eh. Doon pa lang masasabi nyo na ano to, laging nagkakataon lang o talagang sinasadya lang ng mag-asawa para magbigay ng ganap ng update sa Aldab Nation. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Mahirap nga po talagang magkomento, lalo na nga po ngayon naramdam nyo yung presensya nila Maine Paul Quezon at Richard Paul Quezon. Lahat po ng mga nagkukomento, ito po yung maraming alam. Sabi ko nga po sa inyo, since 2015 Aldab na po yan. Mas marami pa pong alam yan kaysa kay Mr. Destiny. Mas marami pong kumbaga nakita yan, lalo na po sa Broadway, di po ba? Ng mga kaganapan po nila Maine Paul Quezon. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi yan nakausap ni Meng, ni Alden, ni Maine. Lahat po yan. May mga alam. Kaya lang syempre tahimik lang. Di po ba? Kumbaga kampante lang sila. Matatag lang po sila. Lalo na nga po yung talagang 101%. Kumbaga Aldab fandom. Real to kaya mga ka-Aldab. Kasi marami po daw bumitiw na marami daw pong Aldab fans ang nawala na. Nandyan lang po yan. Ulitin ko po sa inyo, wala pong nagbago. Yung iba, silent Aldab lang po yan. Kapag dumating po yung point na
kumbaga umami na po sila, dyan lang po yan maglalabasan kasi binabash po eh. Nakita nyo naman po yung mga komento sa akin. Masasakit, maanghang, talagang hindi mo gustong basahin. Hindi mo gustong makita. Pero andun yung point na tanggap ko yun eh. Kasi alam ko sa bawat update natin, may mga basher at may mga basher na pupunta. Kahit sabihin natin na wag na silang pumunta, kahit sabihin na natin yung iba binlock ko na, gumagawa pa rin po sila ng dami account. Gumagawa pa rin po sila para mapuntahan lang, mabatikos lang, insultuhin lang yung channel natin. Di po ba? Yan yung kumbaga adhikain la. Pero sa bandang huli, sino nga po ba yung mas affected? Sino nga po ba yung mas naiinsulto? Sino nga po ba yung mas paasa? Gaya nga po ng mga cut din, di po ba? Simula pa lang po, nabatikos na natin yan. Simula pa lang po, sinabihan na natin na yung kina Alden at kay Catherine, promotion lang yan. Na hindi po pwedeng magtagal. Pag natapos po yung pelikula, wala na, di po ba? Tama naman po ako ngayon tapos na yung pelikula. Ano maingay ngayon? Siyempre yung cut deal. Yung issue sa regalo, yung issue sa pagkikita sa ABS-CBN, yung issue sa Bulaklak, at yung issue ngayon sa panonood ni Catherine sa pagpe-perform ni Daniel Padilla. Gaya po ng sinabi ko, 11 years po, hindi po ganun siya daling kalimutan. 11 years, hindi siya ganun masasabi mo na madaling mawala. Lalo na nga po kapag yung tao nakikita mo. Lalo na po yung tao talagang kumbaga active na active sa social media. Pero wala pong pilitan gaya nga ng sinabi ko nung una sa mga cut din fans na promotion lang yan. Di po ba? Hindi ako namilit ng mga taong kumbaga para makumbinsi ko. Yung iba nga po inaaway tayo. Pero ngayon naniniwala na sila. Pero ngayon alam na nila yung buong story at buong kwento. Na tama naman po lahat ng sinabi at pahayag ni Mr. Destiny. Tama naman po yung sinabi natin na para lang po talaga yun sa promotion. Para lang po talaga kumita yung pelikula. Para lang po mas marami ang makinabang sa pelikula. Lalo na po ang ABS-CBN, GMA Network. Di po ba? Ngayon, ito yung pinakamalaking pelikula ng taon na sinasabing breaking the record na raw po. Tinalo na raw po nito yung Aldab o yung Imagine You and Me. Tinalo na po nito yung House of Us. Kaya nga po gagawa uli ng bago ang Katnel Fans na pinagmamalaki naman po ng ABS-CBN na meron nga po talagang comeback movie sina Daniel Padilla at si Catherine. Kakaiba yan, talagang tututukan ng mga Katnel fans yan. Pag sinabi mo kasing comeback movie, mabigat yon. Di po ba? Talagang gagastos ng malaki. Talagang uubos ng limpak-limpak na pera para lang po sa promotion kasi bawin-bawi naman yun eh. Diba? Parang cut din, di po ba? Gumawa sila ng kumbaga ang ibig kong sabihin, gumawa sila ng banner, gumawa sila ng tarpaulin, nagpa-print sila para po mas nag-hype, magpag-usapan, po ba? Tapos nagkaroon pa ng issue na kung nga rin niyayakap. Pero ngayon nasan na? Di po ba? Hindi po ba wala? Hindi po ba never na pong makikita? Never na pong mapapanood? Kaya yung sinasabi ko mga kaaldab na ganito rin po gagawin ng ABS-CBN. Ngayon, laylo lang muna sila kasi wala pa naman pong eksaktong date yung pelikula. Pero syempre nagpaparamdam na yan. Panay promotion nga po nina Ogie Diaz eh. Nila Ray Pumaloy. Di po ba? Normal lang. Halatang halata mo na kung sino po yung mainit ngayon sa social media. Kung sino yung pinag-uusapan, pinagpepestahan, nandun po sila. Di po ba? Dati yung cut din ang maingay na maingay. Dati yung cut din yung pinopromote nila, halos araw-araw silang post, update. Ngayon may makikita po ba kayong post man lang
para po sakat din? Wala. Kasi tapos na. Ano pa ipopost nila kung yung isa nasa ibang bansa, tapos yung isa nasa Pilipinas kasama si Daniel Padilla. Oh, sinasabi ko lang po ito para lang sa kalaman ng lahat, para lang klaro. Hindi ko po ito inedit, talagang totoong mga video po yung mga nakikita ninyo at napapanood. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.